Hindi ako tatulungan kita. Ay, grabe talaga nangyayari ngayon sa Abot Kamay na pangarap na kung saan pinakita na nga ang teaser para bukas o yung episode para bukas. And yes guys, ito nga unang-unang pinakita na ito nga si Annalyn na kung saan nakita nga dito sa may Apex. And yes guys, ito nga si Annalyn is pumapasyal dito, no, kasi nga kung maalala ninyo, itong si Annalyn is lilipat na dito nga sa Apex. And yes guys, pumayag na nga si Doc Carlos na lumipat itong si Annalyn. Total, sa kanila naman daw talaga yung Apex. And yes guys, sa harap pa yun mismo ni RJ Tanyag. And yes guys, at nag-agree nga din doon si RJ. At dito nga ipinakita din guys, no, na ito nga si Dax is na dito rin sa Apex. And yes guys, nagkagulatan sila. Actually, nagkabanggaan pa nga sila. At humihingi nga ng sorry itong si Annalyn kasi nabangga niya itong si Dax. Ngunit hindi niya ito maalala o hindi niya to kilala pa. Ngunit itong si Dax is kilala niya itong si Annalyn at sinabi niya, Dr. Annalyn. At nagtaka naman itong si Annalyn. Sabi niya, kilala mo ako? Bakit mo ako kilala? At ito naman si Dax is medyo kinabahan, ngunit nakapagpalusot pa rin. Manang-mana talaga dito kay Moira. At sabi nga niya, oo, kilala kita sapagkat sikat na sikat ka. Ikaw yung pinakabatang doktor at madulubha sa pagdating sa medisina dito nga sa Pilipinas. At dito nga nagtatrabaho sa Apex. And yes guys, ito nga yung narinig ni Annalyn at sinabi nga niya na, oh, ganun pala talaga ako kasikat. Wala yun. At medyo nahiya pa nga tong si Annalyn, ano. Pero yun nga, itong si Dax is umalis na rin ng pagkasabi yun. At nagmamadali nga siya, baka mas makilala siya. At it's actually meron nga siyang gustong gawin o may gusto siyang puntahan o gusto siyang makita dito sa Apex. And yes guys, yun ay walang iba kundi ito ngang si Zoe Tanyag. And yes guys, ito ngang si Zoe is talagang trip na trip neto ni Dax o talagang crush niya ito. Actually, halos pinagrasahan nga niya ito, no? Pero yun nga, sinabi pa nga niya mismo dito kay ni Risa na talagang trip niya itong si Zoe. Kahit kito kay Moira, sinabi na wag mong gagawin yan sa anak ko. At kahit kito kay Carlos na medyo nainis at kinilyon pa nga siya actually. At sinabi nga ni Dax na napaka-possessive mo naman. Ngunit pinalaan nga siya ni Carlos na wag mo nang babanggitin ang pangalan niyan. At basta ang mahalaga is tumahimik ka. Yes guys, nandito nga itong si Dax para nga magligaw, no? Actually, nagbigay nga siya ng bulaklak. At napansin din ito ng mga kasamahan o katrabaho nitong ni Zoe, no, na kung saan ito nga yung mga marites, no, na tropa din ni Annalyn. Yan yes guys, sabi nga niya, uy Zoe, may bago ka na namang manliligaw. Ngunit itong si Zoe is nainis. Bakit? Kasi nga nakita niya yung bulaklak at naamoy pa niya. Sabi niya, bibigay na lang ng bulaklak, ang baho-baho pa at napaka-cheap. And yes guys, alam niyo naman tong si Zoe talagang ma-attitude at talagang manang-mana dito nga sa kanyang nanay Moira, itong kanyang mami Moira. And yes guys, siguro sanay din naman itong si Zoe sa mga magaganda at saka mga mababangong bulaklak, kaya alam niya siguro kung ano yung mabango sa mabaho. And at the same time, ayaw niya kasi tanggapin yung bulaklak, no? Kasi nga unang-una hindi niya kilala, ayaw niya ng mga ganun. Meron siyang suitors na hindi niya kakilala, at lalo na kung isa lang itong duka, isang mahirap lang. At sa inis nga nito is nag-walk out ito. Yes guys, at nung pag-alis nga niya, pinag-uusapan nga pa rin nila ng mga marites na tropa ni Annalyn kung sino yung nagbigay o sino yung bagong nagpapatibok ng puso nito ni Zoe. At dito guys, ipinakita rin, no, na ito ngang si Moira is successful. Yes guys, nabigay na nga niya yung mga cellphone na pinapakuha nga nito ni Nena. At kagaya ng sabi niya, gagawin ko lahat para makaalis dito, at talagang gusto nang umalis dito ni Moira. At dahil nga nasunod na yung gusto ni Nena, is nagtapang-tapangan naman ito at talagang kinukuha niya yung request niya, no, na tulungan siya makalabas sa kulungan. At tinanungan ni Nena na ano ba yung gusto mong paggawa, at sinabi nga ni Moira na patayin mo yung nag-iisang witness o star witness para sa kaso ko, at pag nagawa mo yun, isigurado
ay makakalaya ako. Mas madali akong makalaya kasi wala ng witness. At ito nga si Nena is nag-iisip din kung gagawin niya yon. Ngunit tila wala siyang palag kasi nga ito nga mismong si Moira is nagawa niya makuha yung cellphone. Pero mukhang manganganib tong si Moira pag nalaman ng warden na nakuha niya yung mga cellphone. Pero yun nga guys, kailangan sumunod sa usapan nito ni Nena dahil tila nakakuha na ng lakas ng loob dito si Moira at tila nagtatapang-tapangan na siya. Ngunit narinig mismo ni Madam Lotus yung sinabi ni Moira at mukhang i-report nga niya ito dito nga sa kanyang boss, dito nga kay Giselle, at niisip nga niya na itong si Moira is talagang matapang at ayaw magpatalo. At dito nga guys, ipinakita rin na pagdating dun sa may basement o dito nga sa parking lot is ito nga si Zoe nagmamadali, ngunit merong nakakita sa kanya. Actually medyo hinablot nga siya at ito nga walang iba kundi si Dax, at talagang pumapalag itong si Zoe kasi nga inisip niya na nababastos siya. Ngunit sinabi nga neto ni Dax na yan ang gusto ko, palaban. At sabi naman ni Zoe, gusto mong palaban sige. At lumapit si Zoe at biglang sinampal itong si Dax. Yes guys, malakas yun at nagulat talaga si Dax sa reaction nito ni Zoe at talaga naisip niya talagang matapang ito. At actually paalis na itong si Zoe, ngunit hinabol siya ni Dax at tinawakan siya sa kanyang braso para hindi makawala sapagkat gusto pa niya itong makita at gusto pa rin itong makausap ni Dax. At sabi nga niya na saan ka pupunta? Sinabi ni Zoe, ano bang problema mo? Bakit ka ba nandito at bakit mo ako ginugulo? Yes guys, kilala ni Zoe ito ngang si Dax kasi nga nakita niya ito, nakasama niya ito doon, na kasama si Balahadja na kung saan dinukot nga nila si Lolo Pepe. At sinabi nga dito ni Dax na mukhang nagkakalimutan tayo. Tandaan mo, meron akong hawak sa'yo na kung saan nga kapag hindi ka sumunod is pwede kitang ituro. At sabi nga ni Zoe, ano ba talaga ang gusto mong palabasin? At gusto mo ba akong i-blackmail? Gusto mo ba natakutin ako? At sinabi nga dito ni Dax, wala naman, gusto lang naman kitang makita at gusto kitang makausap sapagkat ikaw ang tipo kong babae na kung saan maganda na, sexy pa, doktora pa. At kaya nga gusto ko na makasama ka sana o makadate ka. Ngunit itong si Zoe sinasabi niya, ano bang sinasabi mo? Hindi kita type. At isa pa, wala akong oras o panahon para sa'yo. Yes guys, nagtataray talaga itong si Zoe. At dito nga guys, nakita nga mismo o napansin nito nga ni Justin na tila may komosyon, tila may nag-aaway nga itong dalawa na itong ang si Zoe at may kasamang lalaki. Yes guys, narinig niya mismo yung sinasabi ni Dax na hindi ka pwedeng umalis sapagkat may nalalaman ako patungkol sa'yo na sikreto. Ngunit sinabi nga ni Zoe, dapat ikaw ang matakot sa akin sapagkat anytime pwede kitang ipatumba. Ngunit sinabi nga neto ni Dax na bago mo ako ipatumba is ipapakulong kita. Yes guys, nagulat nga itong si Justin sa narinig niya at di siya makapaniwala sa mga naririnig niya na tila nga merong talagang sikretong itinatago itong si Zoe at doon sa kausap niya. At pagpatuloy nga dito itong si Dax, sinabi niya na sige, ipapatumba mo ako, siguraduhin ko na makukulong ka muna bago mangyari yon. At itong si Zoe, makikita mo na talagang kinakabahan at sinabi nga niya kay Dax na ano ba talagang problema mo? Ano ba talaga ang gusto mo? At sinabi nga ni Dax na tayong gusto ko lang naman is makadate ka o mas makilala ka ng gusto. At ako nga pala ang nagbigay ng bulaklak sa'yo. Nagustuhan mo ba? Ngunit sinabi ni Zoe na siyempre hindi. Ang cheap kaya na ang baho. At kung ayun lang yung gusto mo, sige mag-usap na lang tayo susunod. At aalis na lang ako. At yun nga guys na makikita mo na kinakabahan talaga itong si Zoe hanggang sa nag-walkout na naman ito at hinayaan na lang nga ito ni Dax. At sa pag-alis nga nito ni Zoe ay umalis na rin tong si Dax. Ngunit ito ngang si Justin is nag-iisip siya kung ano kaya ang kinalaman nito, o ano kaya yung sinatagong sekreto nito ni si Zoe na kung saan nga baka may kinalaman nito sa mismong kaso ng kanyang nanay na ito ngang si Moira. Kasi nga ito ngang si Justin is naghihinala talaga siya na hindi pwedeng walang alam o hindi kasabwat ito ngang si Zoe dito nga sa kanyang nanay Moira. At dito nga mukhang nakakaamoy na siya na talagang
magkasabwat ito. At sa pag-alis nga ni Dax, no, ito rin si Justin is papasok na rin mismo sa Apex, ngunit nakasalubong ito ni Dax. At ito naman si Dax is medyo iba yung tingin niya dito kay Justin, kasi nga nakita niya na matangkad din at maganda, ngunit hindi niya alam na ito pala si Justin ay isa ring tanyag, at di niya rin napansin na alam pala o narinig neto ni Justin yung kanilang pinag-usapan, at umalis na lang itong si Justin at pumasok, at di niya na lang pinansin ito si Dax na kunwari wala lang. Pero yun nga guys, no, abangan natin kung ano kaya ang mangyayari, na kung saan nga ito bang si Moira is tuloy ng makatakas, susundin ba ni Nena na ang utos ni Moira na patayin yung isang star witness na itong ang si Dax, o baka naman patuloy pa rin na mag-i-stay doon, sabi nga ni Moira, sa impyerno o sa kulungan itong si Moira. At ito kayang si Giselle at si RJ, ano kayang gagawin nila para mapanatili si Moira sa kulungan? At itong si Justin, ano ba talaga ang nalaman niya sa pag-uusap nito ngang Zoe at ni Dax? At ito kayang si Zoe, ano kayang gagawin niya para mapatahimik itong si Dax at si Carlos? Malalaman na ba ni Lynette ang totoo sa mga kalokohan at mga sikreto niya na itinatago? And yes guys, salamat sa panonood niyo sa aking channel, sa inyong pag-like, pag-comment at pag-support. At yun lang guys, ingat kayo palagi. Salamat at bye-bye.